Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, sakripisyo, at pagtayo sa sariling mga paa? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na ang pinakamalakas na dagok ay hindi laging nagmumula sa galit, kundi sa katahimikan ng isang taong nagpasya ng tapusin ang lahat. Gaano karaming pagtitiis ang kayang ibigay ng isang babae sa ngalan ng pamilya? At ano ang mangyayari kapag ang babaeng ito ay napuno na at sinimulang singilin ang lahat ng kanyang isinakripisyo, isa-isang piraso, hanggang sa wala nang matira, kundi ang katotohanan, ang amoy ng packaging tape at karton ang bumabalot sa maliit na kwarto sa likod ng bahay ni Hiraya. Ito ang kanyang santuwaryo, ang kanyang lihim na mundo kung saan hindi siya si Hiraya, asawa ni Lino, o Hiraya manugang ni Imelda. Dito, siya si Hiraya Santos, isang negosyante, isang babaeng may sariling pangarap. Sa sahig ay nakahanay ang 10 kahon, bawat isa'y maingat na selyado at may nakadikit na pangalan ng kliyente. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang bunga ng kanyang puyat at pagod. Ang kanyang online business na nagbebenta ng mga high-quality, locally made leather goods ay unti-unti nang lumalago. Isang tagumpay na siya lang ang nakakaalam. Para sa pamilya Salcedo, isa lamang siyang simpleng may bahay na kumikita ng kaunti mula sa pagiging online reseller. Iyon ang kasinungalingang pinanindigan niya sa loob ng 6 na taon. Isang paraan para protektahan ang kanyang naipon, ang kanyang kalayaan. Ping! Isang tunog mula sa kanyang cellphone ang pumutol sa kanyang panandaliang kasiyahan. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho nang makita ang pangalan sa screen. Mama Imelda. Hindi ito tawag. Isa itong mensahe sa group chat ng pamilya, ang Salcedo Clan. Huminga siya ng malalim bago buksan ito na parang naghahanda para sa isang suntok. At ang suntok ay dumating. Hiraya, simpleng panimula ng mensahe. Your father-in-law and I will be celebrating our 35th wedding anniversary next week. We're hosting a small, intimate party for close family. I need you to transfer 30,000 pesos to my account for the catering. Do it before the end of the day. Thanks. Napatitig si Hiraya sa screen. Bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Small, intimate party for close family, pero walang imbitasyon para sa kanya. Walang sama ka, Hiraya. Walang kahit anong pagkilala na parte siya ng pamilyang yon. Ang tanging pagkilala sa kanya ay kapag may kailangan silang bayaran. Muling bumalik sa kanyang alaala ang mga resibong hindi nakapangalan sa kanya, pero siya ang nagbayad. Ang down payment para sa bagong kotse ng kanyang hipag, ang plane tickets ng buong pamilya para sa isang bakasyon sa Palawan na hindi siya naisama dahil may mag-aalaga kay Tala. Ang mga mamahaling gamot at hospital bills ni Imelda. Lahat iyon, kinuha mula sa kanyang pinagpaguran. 6 na taon. 6 na taon ng pagtitiis, ng pagbibigay, ng pag-asang balang araw ay mararamdaman din niyang kabilang siya. Pero ang bawat pagbibigay niya ay sinusuklian lamang ng mas malaking hinihingi. Nagring ang kanyang telepono. Pangalan ni Lino ang lumabas sa screen. Sana man lang, naisip niya, sana man lang ay may kakampi siya sa asawa niya. Hello? Sagot niya. Sinisikap na huwag manginig ang boses. Hira, nabasa mo na ba yung message ni Mama? Bungad agad ni Lino. Walang kumusta ka? O kamusta ang araw mo? Oo, nabasa ko. Sagot ni Hiraya. Malamig ang tono. Sige. Pakitransfer na lang agad ha. Alam mo na si Mama. Ayaw niyang naghihintay. Nag-text sa akin, baka daw makalimutan mo. Isang tawa. Walang tunog at puno ng sakit. Ang gustong kumawala mula sa lalamunan ni Hiraya. Makalimutan.
Paano niya makakalimutan ang bagay na paulit-ulit na ipinapamukha sa kanya, na ang halaga niya sa pamilyang ito ay nasusukat lamang ng perang kaya niyang ibigay? Lino, nagsimula siya, hindi ba't kalagitnaan pa lang ng buwan? Halos wala nang laman yung joint account natin. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Lino sa kabilang linya. Hira, wag na nating pag-awayan to, please. Alam mo namang importante kay Mama tong anniversary na to. Gumawa ka na lang ng paraan. Gumawa ka na lang ng paraan. Iyon na yon. Ang mga salitang laging nagtatapos sa bawat pag-uusap nila tungkol sa pera. Ang mga salitang naglalagay ng lahat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Sige, sabi ni Hiraya, at ang boses niya ay walang emosyon. Ako na ang bahala. Ibinaba niya ang tawag. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ni Lino. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang 2 tab sa kanyang browser. Sa unang tab, nakabukas ang kanilang joint savings account, Lino and Hiraya Salcedo. Ang balance, 3,500 to 50. Isang nakakaawang halaga para sa 2 linggo pang gastusin. Sa pangalawang tab, nakabukas ang kanyang personal business account, Hiraya Santos. Ang balance, 2,845,110.25. Napatingin siya sa 2 numero. Ang isa ay simbolo ng kanyang pagkabigo sa pag-aasawa. Ang isa naman ay simbolo ng kanyang lihim na lakas. Sa loob ng ilang minuto, nakatitig lang siya. Pagod. Puno ng sama ng loob. Puno ng galit na ngayon lang niya pinahintulutang umakyat mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang lalamunan. Tapos na. Sa ilang mabilis na pag-click, itinransfer niya ang natitirang 3,572.50. Mula sa joint account nila, papunta sa kanyang personal account. Hindi para sa hiling ni Imelda, kundi para sa kanya, para sa anak niya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono. Muli niyang binuksan ang group chat na Salcedo Clan. Nakita niya ang larawan ng masayang pamilya, Salcedo, sa isang beach. Isang larawan kung saan wala siya. Tinitigan niya ang pangalan ng bawat miyembro. Imelda, Nestor, Lino, ang kanyang mga hipag at bayaw. Lahat sila naroon, masaya. At siya, ang tagapondo ng kasiyahang iyon, ay isang outsider. Dinala ng nanginginig niyang daliri ang kanyang sarili sa settings ng grupo. Isang opsyon lang ang kanyang tinitigan, isang linyang pula na parang nag-aalok ng kalayaan, leave group. Ang kanyang hinlalaki ay lumapag sa screen. Ilang milimetro na lang ang layo mula sa pagpindot. Ito na ba yon? Ang unang hakbang? Ang pagsasabing hindi na? Ang pagpili sa sarili? Isang patak ng luha ang pumatak sa screen ng telepono, direkta sa salitang leave. Sa sandaling iyon na umalis si Hiraya sa group chat, ang kasunod na katahimikan ay mas malakas pa sa sigaw. Inaasahan niya ang mabilis na pagring ng kanyang telepono, ang sunod-sunod na mensahe ng galit, ang pamilyar na panunumbat. Ngunit wala ni isang tunog. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang oras. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan sa dingding ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Nakaupo lang siya sa kanyang maliit na bodega. Napapaligiran ng mga kahon ng kanyang tagumpay. Ngunit ang pakiramdam niya'y nasa gitna siya ng isang malawak at mapanganib na karagatan, nag-aabang sa pagdating ng dambuhalang alon. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang screen ng kanyang telepono. Walang bagong mensahe, walang missed calls, para bang ang kanyang pag-alis ay isang bato na inihulog sa malalim na balon. May maririnig kang bahagyang lagaslas at pagkatapos ay katahimikan na ulit. Ang katahimikang ito, natuklasan niya ay mas nakakatakot. Ang panunumbat ay kaya niyang harapin. Ang galit ay kaya niyang tiisin. Ngunit ang katahimikan, ito ay isang uri ng parusa na hindi niya alam kung paano lalabanan.
Ipinaparamdam nito sa kanya na siya'y baliwala, na ang kanyang presensya o kawalan ay walang anumang epekto. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Naghanda siya ng tanghalian para sa kanyang sarili at kay Tala, ang kanyang 5 taong gulang na anak. Kumilos siya na parang normal ang lahat, na parang hindi niya ginawa ang pinakamapangahas na desisyon sa 6 na taon niyang pagsasama nila ni Lino. Ngunit ang bawat pagtunog ng refrigerator o pagbagsak ng laruan ni Tala ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Kinahaponan, habang abala siya sa pagtutupi ng mga damit, sa wakas ay umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Lino. Hindi ito galit, hindi ito pag-aalala. Ito ay isang bagay na mas masakit. "Hira, bakit mo ginawa yon? Umiiyak si Mama. Ang selfish mo naman." Napatitig si Hiraya sa mensahe. Ang mga salita ay tila may sariling lason. "Umiiyak si Mama. Ang selfish mo. Muli, siya ang may kasalanan. Siya ang masama." Ang kanyang pagod at sakit ay binaliwala, at ang sentro ng drama ay muli na namang si Imelda. Dati, ang ganitong mensahe ay magpapaguho ng kanyang mundo. Tatakbo siya, tatawag, magmamakaawa, at hihingi ng tawad kahit hindi niya alam kung ano ang kanyang kasalanan. Pero ngayon, may nag-iba. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi na siya ang Hiraya na madaling matakot. Ang babaeng nagbuhos ng dugo't pawis para sa isang pamilyang hindi naman siya itinuring na kapamilya ay napagod na. Hindi siya nag-reply. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang telepono at pinuntahan ang kanyang anak na si Tala sa sala. Naglalaro ito ng mga manika. Masayang gumagawa ng sarili nitong kwento. "Mommy, look! Princess Tala is having a tea party with her friends," masiglang sabi ng bata. Umupo si Hiraya sa sahig, katabi ng kanyang anak. "Can Mommy join the party, Princess Tala?" "Yes," sagot ng bata, at iniabot sa kanya ang isang maliit na tasang plastik. Habang pinapanood niya ang purong kagalakan sa mga mata ng kanyang anak, naramdaman ni Hiraya ang pagtibay ng kanyang puso. Ito ang mahalaga. Ang munting anghel na ito, ang kanyang tunay na pamilya, ang kanyang tunay na yaman. Hindi niya hahayaang lumaki si Tala sa isang tahanan kung saan ang kanyang ina ay tinatapak-tapakan at minamaliit. Hindi niya ipapamana sa kanyang anak ang kultura ng pagtitiis. Ang pagmamahal niya kay Tala ay naging kalasag. Ang takot na kanina'y bumabalot sa kanya ay napalitan ng tapang ng isang inang handang ipaglaban ang kanyang anak. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin si Tala, bumalik si Hiraya sa kanyang munting opisina. Ngunit hindi na para mag-empake ng mga order. Binuksan niya ang isang luma, bakal na baul na nakatago sa ilalim ng kanyang lamesa. Mula roon ay inilabas niya ang isang makapal na folder. Sa loob nito ay ang lahat ng resibo, bank statement at transaction slip na maingat niyang itinago sa loob ng 6 na taon. Ang resibo ng pagpapatayo ng extension ng bahay sa Villa Esperanza, ang resibo ng pagbili ng mga alahas ni Imelda, ang resibo ng tuition fee ng kanyang mga pamangkin. Ang mga patunay ng libo-libong pisong ipinadala niya sa iba't ibang miyembro ng pamilya Salcedo. Inisa-isa niya itong inayos sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat piraso ng papel ay isang patak ng kanyang pawis, isang piraso ng kanyang sakripisyo. Ito ang mga bala na hindi niya alam kung kailan niya gagamitin, pero ngayon ay alam na niyang dumating na ang panahon. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, muling nag-ring ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi ito mensahe, isa itong tawag. Nanginig ang kanyang kamay nang makita ang pangalan sa screen, Mama Imelda. Huminto ang kanyang paghinga. Ito na ang bagyong hinihintay niya. Hinayaan niyang mag-ring ito ng 3 beses, bawat tunog ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Sa ika-4 na ring, huminga siya ng malalim.
Pinakalma ang sarili at sinagot ito. "Hello?" sabi niya, sinisikap na gawing matatag at walang bakas ng takot ang kanyang boses. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na kasing lamig ng yelo ang bumasag dito. Hindi ito pasigaw, hindi ito galit. Ito ay kontrolado, mapanganib, at puno ng awtoridad. "Umuwi ka dito. Ngayon din, mag-uusap tayo." Ang bawat kilometrong tinatahak ng taxi papuntang Villa Esperanza ay parang 1 kilometrong papalapit sa bibig ng leon. Dati, ang daan na ito ay pamilyar at, sa isang banda, nagbibigay ng pakiramdam ng pag-uwi. Ngayon, ang bawat puno at posteng nadadaanan nila ay tila mga tahimik na saksi sa kanyang pagpunta sa isang digmaan. Ipinagbilin muna niya si Tala sa kanyang pinagkakatiwalaang kapitbahay. Hinalikan niya ito sa noo, nangakong babalik agad, at tiniis ang pamilyar na kirot ng pagkakasala. Isang damdaming laging ipinaparamdam sa kanya ng mga Salcedo sa tuwing uunahin niya ang ibang bagay maliban sa kanila. Ngunit ngayon, ang pag-alis niyang ito ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kinabukasan nila ni Tala. Nang huminto ang taxi sa harap ng malaking gate ng Villa Esperanza, huminga si Hiraya ng malalim. Ang bahay na minsan niyang pinangarap na maging tunay na tahanan ay isa na ngayong korte at siya ang nasasakdal. Naglakad siya papasok. Ang pinto ay bahagyang nakaawang, isang tila anyaya na puno ng panganib. Pumasok siya sa loob at ang katahimikan na sumalubong sa kanya ay mas mabigat pa kaysa sa inaasahan niya. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Imelda sa kanyang paboritong silyon na parang isang reynang naghihintay sa pagdating ng kanyang alipin. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan at ang kanyang mukha ay isang maskara ng pinaghalong hinanakit at awtoridad. Sa gilid, malapit sa bintana, nakatayo si Lino. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya, abala sa pagtingin sa kawalan. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Ang tanging maririnig ay ang malakas na tiktak ng grandfather's clock sa sulok. Isang orasan na regalo niya noong kaarawan ni Nestor, ang kanyang biyenang lalaki. Isa pa sa mga bagay na siya ang bumili, ngunit iba ang tumanggap ng papuri. Isinara ni Hiraya ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagklik nito ay parang hudyat na nagsimula na ang paglilitis. "Mabuti naman at naisipan mong dumating." Basag ni Imelda sa katahimikan. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi sumagot si Hiraya. Naglakad siya palapit at tumayo sa gitna ng sala. May sapat na distansya sa kanilang dalawa. Hindi na siya ang babaeng yumuyuko at umiiwas ng tingin. "Anong pumasok sa isip mo, Hiraya?" Pagpapatuloy ni Imelda, tumataas na ang boses. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, isinali ka namin sa pamilyang ito. Ibinigay namin sa'yo ang pangalan namin. Pinatira ka namin sa disenteng bahay. Kapalit ng ano? Ng bastusan?" Ang bawat salita ay isang pamilyar na atake. Mga salitang sanay na siyang marinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumatagos. Para na lamang itong ingay. 6 na taon kang walang ginawa, kundi umasa sa anak ko. At ngayon na may kaunti ka ng kinikita sa pagbebenta-benta mo ng kung ano-ano sa internet, lumaki na agad ang ulo mo? Ganyan ka na ba ngayon? Wala kang utang na loob. Tumingin si Hiraya kay Lino, nagbabaka sakali. Umaasa sa isang katiting na suporta, isang tingin lang, isang bahagyang pagtango, isang salita mula sa kanyang asawa na magsasabing, "Tama na, ma." "Lino?" sabi ni Hiraya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit diretso. "Sang-ayon ka ba sa sinasabi ng nanay mo?" Sa wakas ay gumalaw si Lino. Ngunit sa halip na salubungin ang kanyang tingin, yumuko ito at kinamot ang kanyang batok. "Hira naman, wag mo nang palakihin pa dito.
Mag-sorry ka na lang kay mama para matapos na. At doon, namatay ang huling piraso ng pag-asa sa puso ni Hiraya. Ang pag-iwas ni Lino ng tingin ay mas malinaw pa sa anumang salita. Kinampihan na nito ang ina. Pinili na nito ang kanyang panig. At sa panig na yon, si Hiraya ang kalaban. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa kanyang likuran. Ang init ng galit at sakit ay napalitan ng isang bagay na mas matatag, desisyon. Hindi, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Napatigil si Imelda sa gitna ng kanyang paghinga. Maging si Lino ay nag-angat ng tingin, nagulat. Anong sabi mo? Tanong ni Imelda, hindi makapaniwala. Sabi ko, hindi, ulit ni Hiraya. At sa pagkakataong ito, tiningnan niya si Imelda ng diretso sa mga mata. Hindi ako hihingi ng tawad at hindi na rin ako magbibigay ng pera. Tumayo si Imelda, ang kanyang muka ay namumula sa galit. At bakit hindi? Dahil tapos na po ako, sabi ni Hiraya. Bawat salita ay may bigat. Tapos na akong maging sagot sa lahat ng problema ninyo sa pera. Tapos na akong maging tagapondo ng mga luho ninyo. Mula ngayon ang bawat sentimong kikitain ko ay para sa anak ko na lang, si Tala. Nilapitan niya si Lino at sa unang pagkakataon, ito ang hindi nakayanan ang kanyang titig. At ikaw? Sabi niya sa asawa, sana, kahit minsan, naisip mo kung saan nanggagaling ang paraan na laging hinihiling mo sa aking gawin. Humarap siyang muli sa kanilang dalawa. Ang kanyang tindig ay diretso. Ang kanyang mga kamay ay nasa gilid, hindi na nanginginig. Ang panahon ko bilang ATM ng pamilyang ito ay tapos na. Isang nakakabinging katahimikan ang muling namayani. Ang mukha ni Imelda ay nagpalit-palit mula sa pagkabigla, sa galit at sa huli, sa isang bagay na mas nakakatakot. Isang mapanlibak na tawa ang kumawala sa mga labi nito. Hindi ito tawa ng katuwaan, kundi tawa ng isang taong nasukol at naghahanda para sa isang mas masamang atake. Talaga? Sabi ni Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa tingin mo, kaya mo. Sino ka ba sa akala mo para magsalita ng ganyan? Tingnan natin. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay na walang dala kundi ang sarili mo nang wala ang apelyidong Salcedo. Ang banta ni Imelda ay hindi nanatiling salita lamang. Sa mga sumunod na araw, ito ay naging isang mabagal, ngunit tiyak na lason na gumapang sa buong angkan ng mga Salcedo. Nagsimula ito sa isang tawag mula kay Tita Lorna, isa sa mga pinsan ng kanyang biyenang lalaki. Hiraya, Hija, kumusta ka? Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pilit na pag-aalala. Nabalitaan ko ang nangyari. Sobrang nag-aalala kami para sa'yo. At para kay Lino, nag-usap na ba kayo ulit? Kawawa naman ang Mama Imelda mo. Hindi na halos makakain sa sobrang pag-iisip. Ramdam ni Hiraya ang patibong sa bawat salita. Ito ang pamilyar na taktika ng pamilya. Ang pagbabaliktad ng kwento, kung saan ang nang-aapi ang siyang nagiging biktima. Okay lang po ako, tita. Salamat po sa pag-aalala. Sagot ni Hiraya. Pinapanatiling kalmado at magalang ang kanyang boses. Ito po ay isang bagay na kailangan naming ayusin ni Lino ng kami lang. Pero Hija, pamilya tayo. Ang problema ng isa ay problema ng lahat. Giit ng tiyahin. Hindi maganda na nagre-rebelde ka ng ganyan. Tandaan mo, asawa ka. May responsibilidad ka sa asawa mo at sa pamilya niya. Hindi na nakipagtalo si Hiraya. Magalang siyang nagpaalam at ibinaba ang telepono. Ngunit pagkatapos ng tawag na yon, sumunod pa ang iba. Tawag mula sa isang hipag, mensahe mula sa isang bayaw. Chat mula sa isang malayong pamangkin. Ang tono ay iisa. Siya ang may kasalanan. Siya ang walang utang na loob. Siya ang nagdudulot ng kahihiyan sa pangalan ng mga Salcedo. Naging malinaw ang diskarte ni Imelda. Gagamitin nito ang buong angkan para puwersahin siyang lumuhod at humingi ng tawad.
Ihihiwalay siya, ipaparamdam na nag-iisa siya sa laban na ito hanggang sa wala na siyang pagpipilian kundi ang sumuko. Sa halip na panghinaan ng loob, mas lalong tumigas ang puso ni Hiraya. Isinantabi niya ang mga tawag at mensahe. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa kanyang negosyo na para bang ang bawat produktong kanyang naibebenta ay isang boto ng tiwala para sa kanyang sarili. Ang kanyang trabaho ang naging kanyang kanlungan. Isang gabi, habang abala siya sa pag-aasikaso ng kanyang website, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Mula ito sa isang pinsan ni Lino na nakatira sa probinsya, isa sa iilang miyembro ng pamilya na hindi gaanong naiimpluwensyahan ni Imelda. "Hira, mag-ingat ka," sabi sa mensahe. Ikinakalat ni Tita Imelda na kaya ka daw nagkakaganyan ay dahil mayroon kang ibang lalaki at kaya ka daw umalis sa GC ay para itago ang mga pinagkakagastusan mo para sa lalaki mo. Sinisiraan ka niya sa lahat. Just letting you know. Napahawak ng mahigpit si Hiraya sa kanyang telepono. Ang kamandag ay mas malala pa pala sa kanyang inaakala. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Sinisira na ni Imelda ang kanyang pagkatao, ang kanyang dangal bilang babae at ina. Ngunit sa halip na umiyak, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang huling piraso ng pag-alinlangan sa kanyang puso ay naglaho. Ngayon, sigurado na siya. Hindi na ito isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Isa na itong deklarasyon ng digmaan. At sa isang digmaan, kailangan niyang maging handa. Kinabukasan, hindi siya nag-empake ng mga order. Sa halip, inilabas niya ang kanyang printer. Ang tahimik na bahay ay napuno ng ugong ng makina habang inililimbag niya ang bawat dokumentong magpapatunay sa kanyang katotohanan. Ang 6 na taong bank statements ng joint account nila na nagpapakita ng walang tigil na pag-withdraw para sa mga Salcedo. Ang mga kopya ng kanyang sariling income statements mula sa kanyang negosyo. Ang mga online receipts ng mga bagay na binili niya para sa pamilya, mula sa mga simpleng groceries hanggang sa mga mamahaling appliances. Inayos niya ang lahat sa isang malinis na folder. Bawat pahina ay isang piraso ng ebidensya laban sa mga kasinungalingan ni Imelda. Kinagabihan, habang tinitingnan niya ang kanyang inihandang mga dokumento, isang mensahe ang dumating. Galing ito kay Imelda, ngunit ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng kanyang hipag. Pinapatawag ka ng buong pamilya para sa isang emergency family meeting sa Linggo ng gabi sa Villa Esperanza. Kailangan mong dumalo para maresolba ang krisis na ito. Ang hindi mo pagdating ay nangangahulugang inaamin mo ang lahat ng iyong kasalanan. Isang emergency meeting, isang krisis. Alam na alam ni Hiraya ang ibig sabihin nito. Ito ay isang bitag, isang paglilitis kung saan siya na ang nahatulan bago pa man magsimula. Tinitigan niya ang folder na puno ng mga resibo at katotohanan. Isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto ninyo ng palabas? Naisip niya. Sige, bibigyan ko kayo ng palabas. Dumating ang Linggo ng gabi. Dahan-dahan siyang nagmaneho papunta sa Villa Esperanza. Ang bawat bahay na kanyang madaanan ay tila may mga matang nakatingin, nag-aabang. Nang pumarada siya sa tapat ng bahay, nakita niya ang maraming sasakyan na nakahilera. Nandoon na silang lahat. Ang buong angkan ng Salcedo, nagtipon-tipon para sa kanyang paghuhukom. Dala ang kanyang folder, huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, ang masayang kwentuhan at tawanan sa loob ay biglang namatay. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanyang direksyon. Lahat ng mga mata, mapanghusga, mausisa, may halong awa at galit, ay nakatutok sa kanya. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Imelda Salcedo sa kanyang trono, ang reyna ng kanyang korte. Isang ngiting tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ang sala ng mga Salcedo ay naging isang silid hukuman.
Si Hiraya ay nakatayo sa gitna, napapaligiran ng mga kamag-anak na ang mga mukha ay nagpapahayag ng iba't ibang antas ng paghuhusga. Ang hangin ay mabigat sa mga hindi sinasabing akusasyon. Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, tumikhim si Imelda. Inilabas niya ang isang panyo at marahang idinampi sa gilid ng kanyang mga mata. Kahit wala namang luha, ito ang simula ng kanyang palabas. Salamat sa pagdating ninyong lahat. Anya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Perpektong ginagampanan ang papel ng isang ina na nasasaktan. Hindi ko na sana gustong umabot pa sa ganito, pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang sarilinin ang bigat sa aking dibdib. Lumingalinga siya sa mga pinsan at hipag. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. 6 na taon. 6 na taon naming itinuring si Hiraya na parang tunay na anak. Ibinigay namin ang lahat. Ang pangalan namin, ang tahanan namin, ang pagmamahal namin. Pero ano ang isinukli niya? Muli siyang sumulyap kay Hiraya na ngayon ay may halong pait at pagkadismaya. Pagwawalang bahala. Pagre-rebelde. Hindi ko alam kung saan kami nagkamali. Siguro, kasalanan ko. Masyado ko siyang minahal. Masyado kong ibinigay ang lahat. Nagsimula ang bulungan. Ang mga tiyahin ay nagtitinginan. Tumatango-tango na tila sumasang-ayon sa bawat salita ni Imelda. Naramdaman ni Hiraya ang paghigpit ng bitag sa kanyang paligid. At ngayon, pagpapatuloy ni Imelda, ang boses ay tuluyan ng naging garalgal. Ang simpleng hiling ko para sa aming anibersaryo ay ipinagkait pa. At hindi lang iyon, tinalikuran niya kami. Iniwan niya ang aming pamilya. Huminto siya at huminga ng malalim. Para sa pera, iyon na ang hudyat. Ang mga salita ay binitawan na. Ang hatol ay naibigay na sa paningin ng lahat. Tumingin si Hiraya kay Lino na nakatayo sa likod ng kanyang ina. Walang kibo, isang anino lamang. Walang tulong na manggagaling doon. Nag-iisa siya. Ngunit hindi na siya natatakot. Sa halip na sumagot, humakbang si Hiraya papunta sa center table. Ang lahat ng mata ay sumunod sa bawat galaw niya. Dahan-dahan niyang inilapag ang makapal na folder na dala niya. Ang tunog ng paglapag nito sa mesang salamin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "O ano yan?" Mataray na tanong ni Imelda. "Mga papeles para lalo kaming idiin sa kasalanang hindi namin ginawa." Umiling si Hiraya. Isang maliit at malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa mga kamag-anak na nakapaligid sa kanya at pagkatapos ay kay Imelda. "Ang salita po ay kayang magsinungaling," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag, sapat na para marinig ng lahat. Pero ang mga numero, hindi. Binuksan niya ang folder. Inilabas niya ang mga nakastaple na dokumento, mga 10 set. Lumapit siya sa bawat grupo ng kanyang mga tiyahin at pinsan at walang imik na iniabot sa kanila ang mga papel. Ang huling kopya ay marahan niyang inilapag sa harapan ni Imelda at Lino. Nagsimula ang kaluskos ng mga papel. Sa una, ang mga mukha ng mga kamag-anak ay puno ng pagtataka. Ngunit habang binabasa nila ang unang pahina, isang summary ng lahat ng malalaking halaga na inilipat mula sa joint account ni Lino at Hiraya papunta sa iba't ibang miyembro ng pamilya Salcedo. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkalito. Nang buklatin nila ang mga sumunod na pahina na naglalaman ng mga bank statement at resibo, ang pagkalito ay naging ganap na pagkabigla. Ang bulungan ay huminto. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabilis na pagbubuklat ng mga pahina. Ang pinakamalakas na dagok ay ang huling pahina. Isang kopya ng income statement ng negosyo ni Hiraya na malinaw na nagpapakita ng kanyang kinikita bawat buwan. Isang halagang 5 beses na mas malaki kaysa sa sahod ni Lino. Isang tiyahin ang napatakip ng bibig. Isang pinsan ang napatingin
kay Imelda nang hindi makapaniwala. Ang buong kwento ni Imelda, ang kwento ng isang kawawang manugang na umaasa lang sa kanyang anak, ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit ang reaksyon na pinakatinutukan ni Hiraya ay ang reaksyon ni Imelda. Nang makita ni Imelda ang mga numero sa papel, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat at pagkatapos ay sa purong panik. Ang kanyang tingin ay nagpabalik-balik mula sa papel papunta kay Hiraya. Ang reyna ay natanggalan ng korona. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nahubaran sa harap ng lahat ng kanyang nasasakupan. Sa isang sulok, nakita ni Hiraya ang kanyang biyenang lalaki, si Nestor, na kanina pa tahimik. Hawak nito ang mga papel, ngunit hindi niya tinitingnan ang mga numero. Nakatitig ito ng diretso kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay may ekspresyong hindi mabasa. Hindi galit, hindi pagkagulat, kundi isang bagay na mas malalim, na tila isang pagkilala, na sukol, walang magawa, natalo. Humarap si Imelda kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at kahihiyan. Ang kanyang huling alas ay isang sigaw na puno ng kamandag. May pera ka nga. Sigaw niya. Ang boses ay basag at desperado. Ano naman ngayon? Ang anak mo? Dala-dala ang apelyido ng mga Salcedo. Tandaan mo yan, Hiraya. Kukunin ko siya sa'yo. Ang sigaw ni Imelda sa pagtatapos ng pagtitipon ay hindi lang isang banta na dala ng galit. Ito ay isang pangako. At tinupad niya ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Hiraya. Isang linggo pagkatapos ng gabing iyon, habang naghahanda si Hiraya ng merienda para kay Tala, isang kumatok sa kanilang pinto. Hindi ito ang karaniwang delivery man para sa kanyang negosyo. Isang lalaking nakauniforme ang nag-abot sa kanya ng isang makapal na brown envelope. Nanginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang pinupunit ang selyo. Sa loob, ang mga salitang nakalimbag sa legal na papel ay tila tumalon at sumampal sa kanyang mukha. Petition for sole custody. Napatigil sa pag-ikot ang mundo ni Hiraya. Ang pangalan ni Lino Salcedo, ang kanyang asawa, ang nakalagay bilang petitioner. Ngunit alam niya, ramdam niya sa bawat hibla ng kanyang pagkatao na ang mga salitang ito, ang bawat paratang, ay nagmula sa isip at puso ni Imelda. Umupo siya sa sofa. Ang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Binasa niya ang bawat linya at sa bawat pangungusap, isang kutsilyo ang tila itinarak sa kanyang puso. Ang ina, si Hiraya Santos Salcedo, ay nagpapakita ng kapabayaan sa kanyang tungkulin bilang ina. Inuuna ang kanyang hindi malamang pinagkakakitaan kaysa sa kapakanan ng kanyang anak. Nagpapakita ng emosyonal na kawalang tatag na maaaring makasama sa paglaki ng bata. Iniiwan ng bata sa mga kapitbahay ng walang sapat na dahilan na nagpapakita ng kawalan ng interes sa pag-aaruga. Lahat ay kasinungalingan, mga katotohanang binaluktot para magmukha siyang isang halimaw. Ang kanyang pagsusumikap para mabigyan ng magandang kinabukasan si Tala ay ginamit laban sa kanya. Ipinalabas na pagpapabaya. Ang kanyang paghingi ng tulong sa kapitbahay para makadalo sa paglilitis ng sarili niyang pamilya ay ginawang ebidensya ng kanyang pagiging irresponsable. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pirma ni Lino sa dulo ng dokumento. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak, ay pumayag na gamitin ang kanilang sariling anak bilang sandata para saktan siya. Isang patak ng luha ang tumulo mula sa kanyang mata at pumatak sa papel. Binubura ang isang bahagi ng pangalan ni Lino. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para umiyak. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa isang law office sa Maynila na inirekomenda ng isang kaibigan. Dala ang sobre at ang kanyang sariling folder ng mga ebidensya. Ipinaliwanag niya ang lahat.
sa isang abogadong nagngangalang Attorney De Castro, isang babaeng nasa mga 40 na may matalas na tingin. Matiyagang nakinig ang abogada. Paminsan-minsan ay tumatango habang tinitingnan ang mga dokumentong inilatag ni Hiraya. Malinaw ang kanilang estratehiya, Mrs. Salcedo, sabi ni Attorney De Castro pagkatapos ng mahabang pagsasalaysay. Alam nilang malakas ang laban mo pagdating sa pinansyal, kaya't ang iyong karakter bilang ina ang kanilang sisirain. Sa mga kasong tulad nito, nagiging madumi ang laban. Gagamitin nila ang pera at impluensya para makahanap ng mga pekeng testigo kung kinakailangan. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Hiraya. Ang pag-iisip na may mga taong handang magsinungaling sa korte para lang sirain siya ay nakakapanlumo. Paano niya lalabanan ang isang pamilyang handang gawin ang lahat, kahit pa ang pagsira sa kanya, para lang makuha ang gusto nila? Ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Lalaban tayo, matatag na sagot ng abogada. Ang katotohanan ay nasa panig mo. Kailangan lang nating patunayan yon. Simula ngayon, idokumento mo ang lahat. Bawat mensahe, bawat tawag. Itala mo ang bawat araw na kasama mo ang anak mo. At higit sa lahat, huwag kang magpapadala sa kanilang pananakot. Umuwi si Hiraya na may halo-halong emosyon. Mayroon siyang pag-asa dahil sa sinabi ng abogada, ngunit mayroon ding mabigat na takot. Ito ay isang laban na hindi niya pinili, isang digmaang isinubo sa kanya. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Pumasok siya sa kwarto ni Tala at pinanood ang mahimbing na pagtulog ng kanyang anak. Ang payapang mukha nito, ang dahan-dahang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito sa bawat paghinga. Ito ang kanyang mundo. Ang pag-iisip na maaring ilayo ito sa kanya ay isang bangungot. Niyakap niya ang kanyang anak, maingat para hindi ito magising. Dito, sa dilim ng kwarto, sa tabi ng kanyang natutulog na anak, hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa takot. Takot ng isang ina na maaaring mawala sa kanya ang kanyang pinakamamahal na yaman. Ngunit kinabukasan, paggising niya, wala na ang mga luha. Ang natira ay ang bakal na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod at may bakas ng puyat. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pag-aalinlangan. Ito ay isang digmaan para sa kanyang anak. At sa digmaang ito, hindi siya papayag na matalo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney De Castro. "Handa na po ako," sabi niya. "Lalaban na kami." Habang naghahanda siya ng almusal, isang hindi rehistradong numero ang tumawag sa kanyang telepono. Nag-atubili siyang sagutin ito, ngunit may nag-udyok sa kanyang pindutin ang answer button. "Hello?" Isang pamilyar, ngunit bihirang marinig na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Ito ay mahina at tila nag-iingat. "Hiraya?" Si Nestor ito. Napatigil si Hiraya, ang kanyang biyenang lalaki, sa loob ng 6 na taon, bilang lang sa daliri, ang mga beses na direkta itong nakipag-usap sa kanya. "Magkita tayo," sabi ni Nestor, ang boses ay apurado. "Sa Kalinaw Cafe. Huwag mong sasabihin kahit kanino, lalo na kay Imelda at Lino." Ang Kalinaw Cafe ay isang maliit at tahimik na lugar na nakatago sa isang hindi gaanong abalang kalye. Isang perpektong lugar para sa isang lihim na pag-uusap. Pinili ni Hiraya ang isang mesa sa pinakasulok, kung saan tanaw niya ang pinto, ngunit hindi siya madaling makita. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Ano ang kailangan sa kanya ni Nestor? Ang taong ito na parang anino lang sa loob ng bahay nila. Isang presensyang laging naroon,
ngunit bihirang magsalita. Sa loob ng 6 na taon, ang tingin nito sa kanya ay laging blangko, walang emosyon. Posible kayang ito ay isa ring patibong, isang paraan para lalo siyang idiin. Maya-maya pa, pumasok ang isang matandang lalaki, si Nestor. Ngunit ang taong pumasok ay iba sa Nestor na nakatira sa Villa Esperanza. Ang kanyang mga balikat ay tila mas mabigat, ang kanyang mga mata ay pagod, at ang kanyang dating awtoridad bilang padre de pamilya ay napalitan ng isang aura ng kalungkutan. Umupo ito sa silyang nasa harapan ni Hiraya. Hindi agad nagsalita. Umorder lang ito ng kape sa waiter. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog ng mga kubyertos at mahinang musika ang maririnig sa pagitan nila. Salamat sa pagdating. Sa wakas ay basag ni Nestor sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa dati. Hindi ito makatingin ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Bakit po ninyo ako pinapunta rito? Tanong ni Hiraya, direkta at walang paligoy-ligoy. Wala na siyang panahon para sa mga laro. Huminga ng malalim si Nestor. Tila nag-iipon ng lakas. Mayroon akong utang na loob, Hiraya. Isang utang na matagal ko nang dapat binayaran. Napakunot ang noo ni Hiraya. Utang po? Sa nanay mo, sabi ni Nestor. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon. At sa mga mata nito ay nakita ni Hiraya ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Sinseridad at pagsisisi. Maraming taon na ang nakalipas. Pagsisimula niya, bago pa man kayo magkakilala ni Lino, na aksidente ako. Papauwi ako, galing sa isang business trip nang mawalan ng preno ang sinasakyan ko at bumangga sa isang puno. Mabilis na kumalat ang apoy. Ang boses ni Nestor ay naging garalgal habang inaalala ang nakaraan. Naipit ang mga paa ko, hindi ako makalabas. Tanggap ko na. Katapusan ko na. Pero may isang babaeng huminto. Isang babaeng walang takot na lumapit sa nasusunog na sasakyan at pilit akong inilabas. Nabalian siya ng braso sa paghila sa akin, pero hindi siya tumigil hanggang sa mailayo niya ako bago sumabog ang sasakyan. Tumulo ang isang luha mula sa mata ng matanda. Ang babaeng iyon ay ang nanay mo, si Althea. Isa siyang anghel na nagligtas sa buhay ko. Natigilan si Hiraya, ang kanyang ina, na pumanaw dahil sa sakit ilang taon na ang nakalipas, ay hindi gaanong nagkwento tungkol sa kanyang kabayanihan. Sinubukan ko siyang bayaran, pagpapatuloy ni Nestor, pero tumanggi siya. Ang sabi niya, ang buhay ay hindi binabayaran ng pera. Nangako ako sa sarili ko na balang araw, makakabawi ako. Pero lumipas ang mga taon at naging abala ako sa pagpapalago ng negosyo. Hanggang sa isang araw, ipinakilala ka sa amin ni Lino, ang anak ni Althea. Nakita ko yon bilang isang pagkakataon. Isang pagkakataon para tuparin ang pangako ko sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang anak. Yumuko si Nestor, puno ng kahihiyan. Pero nabigo ako. Naging duwag ako. Hinayaan kong dominahan ako ni Imelda. Hinayaan kong apihin kanya sa sarili kong pamamahay. Hinayaan kong gamitin kanya. At sa lahat ng iyon, nanahimik lang ako. Matagal na akong nanahimik. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi ko pwedeng hayaan na sirain ng asawa't anak ko, ang anak ng taong nagligtas sa buhay ko. May inilabas siyang isang brown envelope mula sa kanyang coat at marahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa palapit kay Hiraya. Hindi ito bayad sa utang na loob, sabi niya. Dahil walang halaga ang katumbas ng buhay, isipin mo na lang ito bilang isang sandata. Isang bagay na tutulong sa iyo na makapagsimula ulit at protektahan ang apo ko. Tiningnan ni Hiraya ang envelope, pagkatapos ay kay Nestor. Mag-ingat ka sa kanila, Hiraya. Huling sabi ng matanda. Ang kasakiman ni Imelda at ang kahinaan ni Lino, iyan ay isang mapanganib na kombinasyon. Pagkatapos noon ay tumayo na si Nestor at umalis. Iniwan si Hiraya na tulala.
at puno ng tanong. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang envelope. Sa loob ay hindi pera. Ito ay isang titulo ng lupa. Isang titulo ng isang commercial lot sa sentro ng kanilang probinsya. Malinis at nakapangalan na sa kanya, Hiraya S. Santos. Napahawak siya sa kanyang bibig. Hindi mapigilan ang mga luhang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng pasasalamat. Ang pag-asa. Mayroon siyang kakampi. Mayroon siyang panlaban. Umalis siya sa Kalinaw Cafe na tila lumulutang. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, gumaan ang kanyang pakiramdam. May pag-asa. Kaya niyang manalo sa laban na ito. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, napadaan siya sa isang mamahaling restaurant. Isang pamilyar na figura ang kanyang natanaw sa loob, sa isang mesang malapit sa bintanang salamin. Napatigil siya. Si Lino. Ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama niya ang isang babae, maganda at mukhang bata. At sa pagitan nilang dalawa, nakaupo sa isang high chair, ay isang batang lalaki, nasa edad 2 o 3. Nakita ni Hiraya kung paano ngumiti si Lino sa babae. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Nakita niya kung paano nito kinuha ang isang piraso ng pagkain at buong pag-aalagang isinubo sa batang lalaki. Isang imahe ng isang perpekto at masayang pamilya. Isang imahe na kailanman ay hindi nila pinagsaluhan. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin at napalitan ng isang nakakapasong, nagyeyelong katotohanan. Ang titulo ng lupa sa loob ng kanyang bag ay tila nawala ng bigat. Ang pag-asa na dala nito kanina ay biglang naging abo. Tinangay ng masakit na tanawing nasa harapan niya ang kanyang asawa. Si Lino ay nagpapakita ng isang bersyon ng sarili nito na matagal na niyang hinahanap-hanap, isang maalaga at mapagmahal na ama. Ngunit para sa ibang anak at sa piling ng ibang babae. Hindi makagalaw si Hiraya. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento. Ang ingay ng kalye, ang mga busina ng sasakyan, ang tawanan ng mga dumaraan, lahat ay humina at naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanyang paningin at pandinig ay ang eksena sa loob ng restaurant. Nakita niya ang lambing sa mga mata ni Lino habang pinupunasan nito ang gilid ng labi ng batang lalaki. Nakita niya ang pamilyar na ngiti ng babae habang nakikipagkwentuhan ito sa kanyang asawa. Isang perpektong larawan, isang kasinungalingan na dumururog sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Napilitan siyang humakbang paatras, nagtago sa likod ng isang malaking haliging pandekorasyon sa labas ng restaurant. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang marinig kahit gaano pa ito kasakit. Isang bahagi niya ang sumisigaw na umalis na. Ngunit isang mas malakas na bahagi ang kailangang malaman ang buong katotohanan. Ilang sandali pa, tumayo ang babae, may hawak na telepono. Naglakad ito palapit sa salamin. Ilang talampakan na lang ang layo mula sa kinatatayuan ni Hiraya. Tila naghahanap ng mas magandang signal. Idinikit nito ang telepono sa tainga at nagsimulang magsalita. Ang boses nito ay matamis at masaya. Isang tunog na parang musika. Isang musikang biglang naging tunog ng kanyang kamatayan. Hello, Ma? Opo, magkasama kami ngayon. Napatigil sa paghinga si Hiraya. Ma? Ang tawag na yon. Ang pamilyar na tawag na yon. Kumusta po? Oo, maayos naman ang lahat. Pagpapatuloy ng babae, may halong hagik-gik sa kanyang boses. Ang galing ng plano ninyo, Ma. Si Lino, sunod-sunuran. Konting-konti na lang at magiging opisyal na rin kaming pamilya, kasama ang apo ninyong lalaki. Bawat salita ay parang matutulis na bubog na tumagos sa kanyang pandinig at dumiretso sa kanyang puso. Ang mga piraso ng palaisipan, ang biglaang pagbabago ng pakikitungo ni Imelda,
Ang kahinaan ni Lino, ang biglaang paghahain ng custody case, lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan sa isang napakasakit na paraan. "Huwag po kayong mag-alala sa babae niya," sabi pa ng babae. At sa puntong ito, alam ni Hiraya na siya ang tinutukoy. Sabi ni Lino, sigurado daw silang mananalo sa custody case. Madali lang daw palabasin na iresponsable siyang ina. Pagkatapos noon, malaya na kami. Narinig ni Hiraya ang huling, "Opo, ma. I love you too. Bye." Bago ibinaba ng babae ang telepono at bumalik sa mesa, kung saan sinalubong siya ng isang nangiti mula kay Lino. Hindi lang ito simpleng pambababae. Ito ay isang sabwatan, isang planadong pagtataksil na isinagawa ng 2 taong pinagkatiwalaan niya, ang kanyang asawa at ang kanyang biyenan. Ginawa siyang tanga. Ginawa siyang kasangkapan sa isang masalimuot na laro kung saan ang premyo ay ang kanyang pagkawala at ang kanyang anak. Napahawak siya sa malamig na haligi para suportahan ang sarili. Hirap siyang huminga na para bang may isang kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi na matukoy. Hindi na ito basta kirot. Ito ay isang ganap na pagkawasak. Ang pag-asang dala ng titulo ng lupa kanina ay tila isang malupit na biro. Kasabay ng kanyang pagtalikod ay ang pagpatak ng ulan. Sa una ay mahina, pagkatapos ay lumakas, na tila nakikidalamhati ang langit sa kanyang pagluluksa. Naglakad siya ng walang direksyon sa ilalim ng ulan. Hindi niya ininda ang lamig o ang pagkabasa. Hinyaan niyang basain ng ulan ang kanyang mukha, ang kanyang damit. Na tila ba ang bawat patak ay may kakayahang hugasan ang dumi ng kanilang pagkakasala. Ang mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay naging bahagi na lang ng ulan. Walang nakakakita, walang nakakaalam. 6 na taon ng kanyang buhay, ibinigay niya. Ang kanyang lakas, ang kanyang pera, ang kanyang pagmamahal. Lahat ibinuhos niya sa isang pamilyang ang tanging plano pala ay itapon siya kapag hindi na kailangan. At sa gitna ng ulan, sa isang madilim na eskinita, huminto siya. Doon, sa ilalim ng kalangitan, sumandal siya sa pader at ibinuhos ang huling patak ng kanyang luha para kay Lino Salcedo. Ang huling pighati, ang huling sakit. Pag-uwi niya sa bahay, basang-basa at nangangatog sa ginaw, diretso siyang tumingin sa salamin sa kanyang kwarto. Ang babaeng nakatingin pabalik ay isang estranghero. Ang kanyang buhok ay tumutulo. Ang kanyang damit ay nakadikit sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay namumugto at walang buhay. Isang babaeng wasak. Ngunit habang tinititigan niya ang sarili, sa ilalim ng pagiging wasak, may isang kislap na nagsimulang umusbong sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi na ng sakit, kundi ng isang bagay na mas matigas, mas malamig. Isang kislap ng malamig na apoy. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri na kanina'y nanginginig sa sakit ay matatag na ngayon habang nag-dial ito ng numero. Wala nang luhang tumulo mula sa mga mata ni Hiraya. Ang ulan na bumuhos kagabi ay tila hinugasan hindi lang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang huling bahid ng kahinaan sa kanyang puso. Ang sakit ay naroon pa rin, isang nagbabagang bakal sa kanyang dibdib, ngunit hindi na ito nakakaparalisa. Ito ay naging panggatong. Ang babaeng wasak na nakita niya sa salamin kagabi ay wala na. Ang humalili ay isang babaeng may determinasyon na kasing tigas ng diamante. Malamig, matibay, at kayang sumugat. Ang unang tinawagan niya kinaumagahan ay hindi isang kaibigan para maglabas ng sama ng loob. Tinawagan niya si Atty. De Castro. At anyway, sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng pag-iyak. May pagbabago sa sitwasyon. Kailangan ko ng ebidensya. Ebidensya na hindi nila matatakasan. Anong klaseng ebidensya, Mrs. Salcedo?
Tanong ng abogada, na tila napansin ang pagbabago sa tono ng kanyang kliyente. May pangalawang pamilya ang asawa ko, diretsong sabi ni Hiraya. Kailangan ko ng mga litrato, pangalan, address, at higit sa lahat, kailangan ko ng patunay na may anak sila. Gawin ninyo ang lahat ng kailangan. Isang sandaling katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Naiintindihan ko, sagot ni Atty. De Castro. Mayroon akong irerekomendang private investigator. Magaling siya at diskreto. Ipapasa ko sa iyo ang detalye. Kinahapunan, sa isang maliit na coffee shop na malayo sa kanilang lugar, nakipagkita si Hiraya sa isang lalaking nasa mga 50 anyos. Simple lang itong manamit. At kung hindi mo alam ang kanyang trabaho, iisipin mong isa lang siyang ordinaryong empleyado. Ngunit ang kanyang mga mata ay mapanuri at matalas. Salcedo, bati nito. Mr. Reyes, sagot ni Hiraya. Inilapag niya sa mesa ang isang sobre na naglalaman ng litrato ni Lino at lahat ng impormasyong alam niya. Ang pangalan ng restaurant, ang deskripsyon ng babae. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay tila negosyo. Gusto kong malaman kung gaano na sila katagal, kung saan sila nakatira, at ang pangalan at edad ng bata. Kailangan ko ng litrato nila bilang pamilya. At ang pinakaimportante, kailangan ko ng kopya ng birth certificate ng bata. Tinitigan siya ni Mr. Reyes na tila sinusuri ang kanyang katatagan. Marahil ay sanay na siya sa mga asawang umiiyak at nagwawala. Ngunit ang babaeng nasa harapan niya ay iba. Masusunod, ma'am, sabi nito. Bigyan niyo ako ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw na yon, kumilos si Hiraya na parang normal ang lahat. Ngunit mayroon ng isang malamig na pader sa kanyang puso. Itinuon niya ang kanyang buong pansin kay Tala. Ipinasyal niya ito sa parke. Binilhan ng paborito nitong ice cream at binasahan ng kwento bago matulog gabi-gabi. Ang bawat halakhak ni Tala, ang bawat mahigpit na yakap nito, ay nagpapatibay sa kanyang desisyon. Hindi ito paghihiganti. Ito ay paglilinis. Ito ay pagprotekta sa inosenteng mundo ng kanyang anak mula sa kasinungalingan at pagkukunwari ng pamilya Salcedo. Ang kanyang pakikipaglaban ay hindi na para sa kanyang nasirang puso, kundi para sa buo at payapang kinabukasan ng kanyang anak. Sa 3 araw, isang text message ang kanyang natanggap mula kay Mr. Reyes. Job done. Same place, 6 p.m. Muling nagkita sila sa parehong coffee shop. Walang paligoy-ligoy na iniabot ni Mr. Reyes ang isang makapal na folder. Binuksan ito ni Hiraya. Sa loob ay ang mga high-resolution na litrato. Si Lino na nagtutulak ng duyan kung saan nakasakay ang batang lalaki. Si Lino at ang babae na magka-holding hands habang namamasyal sa mall. Isang litrato nila sa harap ng isang bahay na may address na nakasulat sa likod. At sa pinakahuling pahina, nakakabit sa isang paperclip ang dokumentong magiging huling pako sa kabaong ng kanyang pagsasama kay Lino. Isang kopya ng birth certificate, pangalan ng bata, Liam Alcantara Salcedo. Pangalan ng ina, Katrina Alcantara. Pangalan ng ama, Lino Reyes Salcedo. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang lumabas. Tinitigan niya lang ang pangalan ni Lino sa dokumento. Isang tahimik at malamig na galit ang kanyang naramdaman. Isang pakiramdam ng huling paglaya mula sa anumang natitirang pagmamahal para dito. Salamat, Mr. Reyes. Mahusay ang trabaho ninyo, sabi niya. At iniabot ang bayad. Pag-uwi niya, inilagay niya ang folder sa tabi ng titulo ng lupa na bigay ni Nestor at ng kanyang sariling folder ng mga resibo. Ang kanyang mga sandata ay kumpleto na. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang contact list at hinanap ang numero ni Lino at pagkatapos ay ang numero ng kanyang hipag para makarating ang mensahe kay Imelda. Gumawa siya ng isang group message para sa kanilang dalawa. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig habang nagtatype siya.
Bawat letra ay may bigat at katiyakan. Villa Esperanza, bukas, 7:00 ng gabi. Dalhin ninyo ang abogado ninyo. Dadalhin ko rin ang sa akin. Iyon lang, walang paliwanag, walang emosyon, isang utos. Sa kabilang dako ng lungsod, sabay na natanggap ni Lino at Imelda ang mensahe. Nagkatinginan sila, isang ngisi ng pagwawagi ang gumuhit sa mukha ni Imelda. "Tingnan mo," sabi niya sa anak. Sumusuko na siya. Natakot na sa demanda. Ito na ang huling desperadong pagtatangka niya. Bukas, tapos na ang lahat ng ito. Ang sala ng Villa Esperanza ay muling naging entablado. Ngunit ngayon, hindi na ito isang paglilitis ng buong angkan. Ito ay isang formal na paghaharap ng dalawang magkasalungat na panig. Bawat isa'y may sariling abogado. Dumating si Hiraya kasama si Attorney De Castro 5 minuto bago ang 7:00. Tahimik silang umupo sa isang sofa. Ang kanilang presensya ay nagpapakita ng kalmadong profesionalismo. Si Hiraya ay nakasuot ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At ang kanyang mukha ay walang emosyon na tila isang manlalaro ng chess na pinag-aralan na ang bawat posibleng galaw. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Imelda at Lino kasama ang kanilang abogado. Isang mayabang na lalaking tila sanay sa mga kasong pinapanalo ng pera. Ang kumpiyansa sa kanilang mga mukha ay halos nakakainsulto. Para sa kanila, ito ay isang formalidad na lamang bago ang kanilang tuluyang panalo. "Mabutit narito na kayo," bungad ng abogado ni Lino, si Attorney Fernandez. Inilatag nito ang kanyang briefcase sa mesa. "Upang maging mabilis ang lahat, hayaan ninyong linawin ko ang posisyon ng aking kliyente. Dahil sa ipinakitang kapabayaan at emosyonal na kawalang tatag ni Mrs. Salcedo, hinihiling ni Mr. Salcedo ang buong kustodya ng kanilang anak. Ngunit, dahil sa kabutihang loob ng pamilya Salcedo, handa silang mag-alok ng visitation rights basta't susundin ang mga kondisyong aming ilalatag." Habang nagsasalita si Attorney Fernandez, nakatingin si Hiraya kay Lino. Nagawa nitong salubungin ang kanyang tingin sa unang pagkakataon at sa mga mata nito ay may halong awa at pagmamataas na para bang sinasabi, "Sumuko ka na lang, ito ang nararapat." Hindi nagsalita si Attorney De Castro. Tumingin lang ito kay Hiraya na marahang tumango. Nang matapos magsalita si Attorney Fernandez, kinuha ni Hiraya ang folder na dala ni Attorney De Castro. Ito ang folder mula kay Mr. Reyes. Hindi siya tumingin sa abogado. Tumingin siya ng diretso kay Lino. "Bago tayo magpatuloy," sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay malamig at matatag. "Nais kong may makita kayo." Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang unang litratong kanyang inilabas ay ang litrato ni Lino na masayang tinutulak sa duyan ang isang batang lalaki. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Ang ngiti sa mukha ni Attorney Fernandez ay bahagyang naglaho. Si Imelda ay napakunot noo. Ngunit si Lino biglang nanigas. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Inilabas ni Hiraya ang pangalawang litrato, si Lino at Katrina Alcantara na magkahawak kamay. Inilapag niya ito sa tabi ng unang litrato. Sa sino yan? Isang kaibigan? Pagtatangka ni Imelda na kontrolin ang sitwasyon, ngunit may panginginig na sa kanyang boses. Hindi siya pinansin ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Lino, na ngayon ay hindi na makatingin at nakayuko na lang sa mesa. Inilabas ni Hiraya ang ikatlong litrato, ang masayang pamilya sa harap ng kanilang bahay, at inilapag ito sa ibabaw ng dalawang nauna. "Ang lahat ng paratang ninyo ng emotional instability at kapabayaan," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay tila isang patalim na humihiwa sa katahimikan, ay nag-ugat sa isang kasinungalingan. "Akala ninyo, ako ang sumisira sa pamilyang ito. Pero ang totoo, matagal na itong sira. At ito," kinuha niya ang huling dokumento
ang birth certificate, at marahan itong idinulaas sa ibabaw ng mesa hanggang sa huminto ito sa mismong harapan ni Lino. Ito ang katibayan. Si Attorney Fernandez ang unang dumampot nito. Habang binabasa niya ang mga pangalang nakasulat, ang kanyang kumpiyansa ay tuluyang gumuho. Napatingin siya kay Lino nang may pagkadismaya at pagkainis. Kinuha ito ni Imelda mula sa kamay ng kanyang abogado. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang pangalan, Liam Alcantara Salcedo. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng apong lalaki, natupad nga. Ngunit ito rin ang magiging katapusan ng lahat ng kanyang plano. Ang katahimikan ay nabasag ng isang impit na tunog mula kay Lino. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Hiraya, patawarin mo ko, sabi niya. Ang boses ay basag. Lumuhod siya sa sahig. Gumapang siya palapit kay Hiraya at sinubukang hawakan ang kanyang mga kamay. Hira, please. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Itatama ko ang lahat. Ngunit ang mukha ni Hiraya ay hindi nagbago. Malamig. Walang emosyon. Tumingin siya sa lalaking minsan niyang minahal ng buong puso, na ngayon ay nakaluhod at nagmamakaawa sa kanyang paanan. At wala na siyang naramdamang kahit ano. Walang galit. Walang awa, walang pagmamahal. Wala na. Huli na ang lahat, Lino, sabi niya, at marahang inalis ang kamay nito. Hindi pa ito tapos. Sigaw ni Imelda. Tumayo ito. Ang mukha ay puno ng desperadong galit. Kahit ano pang sabihin mo, mayaman kami. Kaya naming bayaran ang pinakamagaling na abogado. Kaya naming biglang bumukas ang pinto ng sala. Pumasok si Nestor. Ang kanyang presensya ay nagpatigil sa lahat. Naglakad siya ng dahan-dahan papunta sa mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso at malungkot. Hindi niya tiningnan ang kanyang asawa o anak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Hiraya. Tapos na ang kasinungalingan, Imelda, sabi niya sa asawa. Ang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang nawala. May inilapag siyang isang dokumento sa ibabaw ng mga litrato. Ang titulo ng lupa. Bago pa man ang lahat ng ito, mayroon na akong ibinigay kay Hiraya, sabi ni Nestor. Nilingon ang naguguluhang si Attorney Fernandez. Ang commercial lot sa sentro ng bayan na nagkakahalaga ng higit pa sa bahay na ito ay naisaling ko na sa pangalan niya bilang bayad sa isang utang na hindi kailanman mababayaran ng pera. Tumingin siya sa kanyang umiiyak na anak na nakaluhod pa rin sa sahig. At ikaw, Lino, sinira mo ang lahat. Ang huling palo, ang huling dagok. Si Imelda ay napaupo na lang sa kanyang silya, talunan at walang masabi. Ang kanyang pinagmamalaking yaman at impluensya ay wala ng silbi. Tumayo si Hiraya. Tumingin siya kay Attorney De Castro na nagbigay sa kanya ng isang bahagyang tango ng paghanga. Pagkatapos, nilingon niya ang kanyang sariling abogado. Attorney De Castro, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Naririnig ng lahat sa silid. Gusto naming maghain ng kaso, annulment. At dahil sa ebidensya ng adultery at psychological abuse, hihilingin namin ang buong kustodya kay Tala. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa wasak na pamilyang nasa harapan niya at pagkatapos ay tumalikod. At gawin ninyo ito, agad-agad. Naglakad siya palabas ng pinto. Hindi na lumingon pa. Iniwan ang mga guho ng isang pamilyang winasak ng sarili nitong kasakiman at kasinungalingan. Sa kanyang paghakbang palabas sa madilim na gabi, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang simoy ng tunay na kalayaan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon ng bagyo sa buhay ni Hiraya ay napalitan na ng isang payapang umaga. Ang proseso ng annulment ay naging mas mabilis kaysa sa inaasahan. Dahil sa bigat ng ebidensya laban kay Lino, hindi na halos lumaban pa ang kanilang panig.
Ang kustodya ni Tala ay kaagad na ibinigay sa kanya. Walang naging habol ang mga Salcedo. Nawalan sila ng kapangyarihan, nawalan sila ng boses, sa sandaling ang katotohanan ay lumabas. Ngayon, nakatira na si Hiraya at Tala sa isang bagong bahay sa isang tahimik na subdibisyon malapit sa Maynila. Hindi ito kasing laki ng bahay sa Villa Esperanza, ngunit bawat sulok nito ay puno ng init at katahimikan. Ang mga pader ay pininturahan ng maliliwanag na kulay at sa sala, nakasabit ang mga masasayang litrato nilang mag-ina. Ito ang kanilang santuwaryo, ang kanilang tahanan. Isang umaga, habang nagkakape si Hiraya sa kanilang maliit na hardin, pinapanood niya si Tala na masayang naglalaro kasama ang bago nitong alagang tuta. Ang halakhak ng kanyang anak ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Wala nang anino ng takot o tensyon sa mga mata nito. Dito, sa kanilang bagong buhay, malaya silang maging masaya. Ang kanyang online business, ang Hiraya Leather Goods, ay lalo pang lumago. Dahil wala ng pamilyang sumisipsip ng kanyang kita, nagawa niyang mag-invest sa mas magagandang materyales at kumuha ng 2 katulong sa paggawa. Ang kanyang mga produkto ay nagsimula nang makilala hindi lang sa bansa, kundi pati na rin sa ibang bansa. Tumunog ang kanyang telepono, isang tawag mula sa kanyang financial advisor. "Good morning, Mrs. Santos." Masiglang bati nito. "May maganda akong balita. Ang investment na pinasok natin 3 months ago ay kumita na ng mahigit sa inaasahan. Congratulations!" Napangiti si Hiraya. "Salamat sa balita." Dati, ang ganitong balita ay magdudulot sa kanya ng kaba. Kaba na baka malaman ng mga Salcedo at hinga na naman siya. Ngayon, ang nararamdaman niya na lang ay purong pasasalamat at kasiyahan. Ang bawat tagumpay ay kanya na, para sa kanya at para kay Tala. Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang telebisyon habang naghahanda ng tanghalian. Isang business news segment ang kanyang naabutan. Itinatampok nito ang isang kilalang construction company na nahaharap sa malaking problema sa pananalapi. Ang pangalan ng kumpanya, Salcedo and Sons Construction. Ayon sa reporter, ang kumpanya ay nanganganib na malugi dahil sa mga maling pamamalakad at biglaang pag-atras ng mga investor. Ipinakita sa screen ang mukha ni Lino na mabilis na umiiwas sa mga kamera sa labas ng kanilang opisina. Ang kanyang mukha ay payat, magulo ang buhok at malalim ang mga mata, malayong malayo sa kumpiyansang Lino na kanyang nakilala. Hindi nakaramdam ng galit o tuwa si Hiraya. Ang naramdaman niya ay isang uri ng pagwawakas, isang kabanatang tuluyan ng nagsara. Kalmado niyang kinuha ang remote at inilipat ang channel sa cartoons para kay Tala. Ang buhay ng mga Salcedo ay hindi na niya problema. Maya-maya, isang sulat ang dumating sa koreo. Mula ito sa probinsya. Nang buksan niya, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ni Nestor. "Mahal kong Hiraya, kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ni Tala. Alam kong wala akong karapatang mangumusta, pero gusto ko lang ipaalam sa'yo na labis kong pinagsisisihan ang aking pananahimik. Ang panonood sa iyong paghihirap nang walang ginagawa ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ang kumpanya ay bumagsak na. Marahil ay nabalitaan mo na. Siguro ito ang karma, ang bunga ng aming kasakiman. Si Lino at ang kanyang bagong pamilya ay lumipat na sa isang maliit na apartment. Si Imelda naman ay halos hindi na lumalabas ng bahay. Hindi ko hinihiling ang iyong kapatawaran. Ang sulat na ito ay hindi para doon. Ito ay para sabihing, hanga ako sa iyo, sa iyong katatagan. Ipinakita mo sa aming lahat kung ano ang tunay na halaga ng isang tao. Naway maging masaya ka. Karapat-dapat ka." Nagmamahal, Nestor, tinitigan ni Hiraya ang sulat ng matagal. Pagkatapos ay maingat niya itong tiniklop at inilagay sa isang kahon kung saan nakatago ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Hindi niya ito itatapon.
Ito ay magsisilbing paalala, hindi ng sakit, kundi ng kung gaano na siya kalayo mula roon. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa balkonahe at pinapanood ang paglubog ng araw, naramdaman niya ang isang ganap na kapayapaan. Ang mga sugat ay naroon pa, ngunit hindi na sariwa. Ang mga ito ay mga peklat na, mga simbolo ng mga laban na kanyang ipinanalo. Niyakap niya ang kanyang sarili. Hindi na siya si Hiraya ang asawa. Hindi na siya si Hiraya ang manugang. Siya si Hiraya, isang ina, isang negosyante, isang babaeng muling binuo ang sarili mula sa mga abo ng nakaraan. Napangiti siya, isang tunay, malaya, at kontentong nangiti. Ang bagong umaga ay dumating na. Isang taon ang lumipas. Ang pangalang Hiraya Santos ay hindi na lamang isang pangalan ng isang babae. Ito ay naging isang brand, isang simbolo ng katatagan at tagumpay. Ang Hiraya Leather Goods ay isa na sa mga pinakakilalang pangalan sa larangan ng local-made luxury products. Ang entablado ay maliwanag. Daan-daang tao ang nakaupo sa audience. Karamihan ay mga kababaihan, mga negosyante, mga ina, mga nangangarap. Ngayong gabi, isa si Hiraya sa mga pangunahing tagapagsalita at awardees sa Gawad Filipina, honoring women in business. Nakatayo siya sa gilid ng entablado, nakasuot ng isang eleganteng Filipiniana. Kalmado ang kanyang puso habang pinagmamasdan ang nagaganap na programa. Ilang taon lang ang nakalipas. Ang ideya na tatayo siya sa harap ng ganito karaming tao para magbahagi ng kanyang kwento ay isang malayong panaginip. Ngayon, ito na ang kanyang katotohanan. At ngayon, sabi ng MC, isang babaeng nagpatunay na ang tunay na puhunan sa negosyo ay hindi lang pera, kundi puso at tapang. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang founder at CEO ng Hiraya Leather Goods, Ms. Hiraya Santos. Naglakad si Hiraya papunta sa gitna ng entablado, sinalubong ng malakas na palakpakan. Ngumiti siya, isang ngiting abot tenga, puno ng pasasalamat. Tumingin siya sa audience at sa isang hilera malapit sa harap, nakita niya ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Si Tala, na ngayon ay 6 na taong gulang, ay masiglang kumakaway. Suot ang isang maliit na bestida na kapareho ng sa kanya. Sa tabi nito, nakaupo ang isang pamilyar na matandang lalaki, si Nestor. Sa nagdaang taon, dahan-dahan itong naging bahagi ng kanilang buhay, hindi bilang biyenan, kundi bilang isang lolo Nestor kay Tala. Isang kaibigang puno ng pagsisisi at naghahangad na makabawi sa mga apo. Tinanguan siya nito, isang ngiti ng paghanga at paggalang ang nasa mga mata. Huminga ng malalim si Hiraya at nagsimulang magsalita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Maraming salamat po sa parangal na ito. Isang malaking karangalan. Madalas po akong tanungin. Pagpapatuloy niya, ano daw po ang sikreto sa tagumpay ng aking kumpanya? Ang sagot ko po ay laging simple lang. Nagsimula ito sa isang pangarap. Naglakad siya ng kaunti sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang pangalan po ng kumpanya ko ay Hiraya. Sa lumang Tagalog, ang ibig sabihin po ng Hiraya ay ang bunga ng pag-asa o pangarap. Pinili ko po ang pangalang iyan dahil sa loob ng mahabang panahon, ang pangarap ko na lang ang tanging bagay na tunay na naging akin. Lahat po tayo ay may mga pangarap. Ngunit minsan, sa ating paglalakbay, nakakalimutan natin ang mga ito. Minsan, ibinibigay natin ang ating sarili sa iba, sa ating mga asawa, sa ating pamilya, sa ating mga trabaho. Hanggang sa isang araw, magigising na lang tayo at hindi na natin kilala ang babaeng nakikita natin sa salamin. Isang katahimikan ng pag-unawa ang bumalot sa bulwagan. Maraming kababaihan sa audience ang tumango. Na tila narinig ang kanilang sariling kwento sa mga salita ni Hiraya. Ang kwento po ng Hiraya Leather Goods
ay hindi lang kwento ng negosyo. Ito po ay kwento ng paghahanap at pagbawi sa sarili. Ito ay paalala na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kaya nating ibigay sa iba, kundi sa kung paano natin kayang mahalin at ipaglaban ang ating mga sarili. Kaya ngayong gabi, sa lahat ng mga babaeng naririto, sa lahat ng mga ina, sa lahat ng mga nangangarap, huwag ninyong bitawan ang inyong mga hiraya. Alagaan ninyo ito, diligan. At kapag dumating ang panahon na pakiramdam ninyo ay wala na kayong kakampi, tandaan ninyo na ang pinakamatatag ninyong kakampi ay ang babaeng matapang na lumalaban sa loob ninyo. Tumingin siya kay Tala, na ngayon ay nakatayo sa kanyang upuan, pumapalakpak. Ang pinakadakilang tagumpay na makakamit natin ay hindi ang pera o katanyagan, kundi ang kakayahang tumingin sa ating mga anak at maipakitang karapat-dapat tayong maging kanilang huwaran. Maraming salamat po. Ang bulwagan ay umalingaw-ngaw sa malakas na palakpakan, isang papuring puno ng paghanga at inspirasyon. Pagkatapos ng seremonya, sinalubong siya ni Tala ng isang mahigpit na yakap. You were the best, Mommy. You're my superhero. And you are my star, Tala. Sagot ni Hiraya at hinalikan ito sa noo. Lumapit si Nestor, may dalang isang maliit na bouquet ng bulaklak. Ang iyong ina ay ipagmamalaki ka, sabi nito. Ang boses ay puno ng emosyon. Magkasama silang tatlong lumabas ng gusali. Ang gabi ay maliwanag, puno ng mga bituin. Habang naglalakad sila, hinawakan ni Hiraya ang kamay ni Tala sa isang gilid at sa kabilang gilid ang hangin lang. Malaya, kumpleto. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng luha, sakit at pagtataksil. Ngunit sa dulo ng lahat, natagpuan niya ang kanyang tunay na lakas. Hindi niya kailangan ng prinsipe para iligtas siya. Siya ang reyna na nagligtas sa kanyang sarili. Sa ilalim ng kalangitan, habang hawak ang kamay ng kanyang anak, alam ni Hiraya na tuluyan na niyang naabot ang kahulugan ng kanyang pangalan. Naabot na niya ang bunga ng kanyang mga pangarap, ang kanyang Hiraya. Ang kwento ni Hiraya ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang pag-ibig sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang pangangailangan. Ipinapaalala nito sa atin na ang ating halaga ay hindi nakadepende sa pag-aproba ng iba at ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa kakayahang tumayo sa sarili nating mga paa at ipaglaban ang dignidad na nararapat sa atin. Sa huli, ang pinakamalakas na paghihiganti sa mga taong minaliit tayo ay ang pagbuo ng isang buhay na masaya at mapayapa, malayo sa kanila. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng buhay ni Hiraya. Sana po ay may napulot kayong inspirasyon at aral mula sa kanyang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.